Isang mapagpalang araw po sa atin lahat and welcome po to our daily devotion. At ito na po yung pampitong araw po natin o yung pinakahuling araw po natin sa isang linggo po na itatalakay po natin yung ating series na patungkol po sa leading by example in the family. At yung makalakip po na itong topic po, una, visionary model, pangalawa po, faithful disciple, pangatlo, person of integrity, pang-apat po, active listening, panlima, faith and resilience, pang-anim naman po is honesty and vulnerability, at yung pang-pito po is yung patungkol po sa lordship of Christ. So, tayo naman po is dumako po sa ating scripture po. Ito po matatagpuan sa John 13 verse 13 to 14 po. Ito po sabi sa English po, "You call me teacher and Lord, and nightly, so for that is what I am. Now that I am your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another straight." So ito naman po yung sabi sa Tagalog po. "Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo dahil yan ang nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganun din ang gawin ninyo sa isa't isa." So yun po yung ating yun po yung sabi po sa ating scripture po, binabanggit po dito na tayo po at tinatawag po natin yung ating Panginoon Diyos bilang isang guro or kaya Panginoon, kung saan siya po yung naghugas po ng ating mga paa para po maging malinis po tayo. So sinasabi po dito, dapat ganun din daw po tayo sa iba. Maging malinis po tayo. Actually, pag sinabi po maging malinis, ito po yung pagkikitungo po natin sa iba. Dapat po maging malinis po tayo or maayos po tayo sa ating mga kapwa po. So tayo naman po dumako po sa ating katuruan or teaching po. Una, Jesus leads by modeling. So yung ating Panginoon Diyos po is the one of the greatest model po or modeling na nagli-lead po sa atin through rights po at hindi po sa mga wrongdoings po natin. Kasi kung titignan po natin ating Panginoon Diyos po or si Jesus po ay binigay niya po yung kanyang sarili po, sinacrifice na po yung life para para po is maano po tayo sa mga kasalanan po natin, mapubawala po bisa. Kung hindi po kasi kung tutuusin, kapag kung hindi po dahil sa ating Panginoon Diyos, baka ngayon po ay patay na po tayong lahat. Pero napakabuti po ng ating Diyos, mabigay niya po yung kanyang sariling anak po para po tayo po is maligtas at manatili po dito sa mundo. So doon pa lang po, ipapakita na po doon kung gaano po gandang modelo po ang ating Panginoon Diyos po na nagli-lead po sa ating patungo po doon po sa mga right doings po na ginagawa po natin. So pangalawang katuruan naman po, we are called to follow Jesus' example. So tayo, dahil na-possess na po yung Holy Spirit po ng ating ni Jesus Christ po sa atin, is ang tawag na po natin is tawag po sa atin is follower po. So we have to follow Jesus example po. So kailangan po nating maging like Jesus po, pero hindi naman po sa dapat parang kapantay na po natin siya, pero dapat parang patungo po tayo doon, pero kasi ang nag-iisa lang po talagang puntangan po na makapano po sa ating Panginoon Diyos. Kumbaga tayo, nagiging example lang po tayo kung paano po ba the way mag-ano po yung ating Panginoong Diyos, kung paano po niya inililid po yung buong mundo po or yung sanlibutan po. So bilang isang follower po is kailangan po natin maging example like Jesus Christ po. So pangatlong katuruan po, the Lordship of Christ requires belief and obedience. So bilang isang tagasunod daw po sa ating Panginoon Diyos, is nire-require po dito yung belief po natin, that naniniwala po tayo sa ating Panginoon Diyos. So sa lahat po ng binabanggit niya po sa Bible, that naniniwala po tayo palagi sa Kanya po, hindi po tayo nagdududa. 100% po dapat nagtitiwala po tayo sa Kanya. And obedience. So nire-requires ng ating Panginoon Diyos na tayo is para magawa din yung Jesus example, is need natin ng mga beliefs ng paniniwala po natin sa Kanya. So, yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you ulit bukas para po sa ating daily devotion.